What's up everyone? Welcome back again to my YouTube channel. Ngayon, pag-usapan natin yung una kong interview sa pagiging entrepreneur. Okay? So, that time, kung makita nyo sa ating thumbnail, okay, nagpapirma, okay, sinagutan natin yung question nung student na yon. So, that time, wala naman akong ganun talagang kabig success. Okay? Ang nakita lang ng isang estudyante ay yung parang small success ko. Okay? Bakit nga ba siya nagpa-interview sa akin about business? Ganito ganyan, paano mo minamanage yung mga ganito ganyan, yung business mo, everything. So, bakit ako nagkaroon ng credibility para tanongin ako as a businessman or as a owner ng negosyo? Number one, kaya nagtiwala sa akin yung isang estudyante na sagutin yung kanyang research, okay? Ang naging advantage ko doon, kaya ako yung pinili dahil yan, naging owner tayo. Pangalawa, financial advisor tayo. Okay? Kasi tayo ay nakapasa tayo doon sa variable exam din sa traditional exam sa insurance company. Alam niyo ba na dati hindi naman ako ganun kagaling mag-business. Hindi naman ako ganun katagal na sa negosyo. Pero, bakit ganun na yung tingin nila sa akin? Alam niyo po ba, kaya ganun yung tingin nila sa akin dati? Dahil nga, sa blessing ng Panginoon. Mas lalo kong tinataas ang Panginoon sa buhay ko. Dahil kung hindi naman talaga sa Kanya, hindi ko maabot yun. Yung mga small success. Ngayon, wala pa akong big success at wala akong pwedeng ipagyabang. Kundi ang kaya kong ipagyabang sa inyo ay yung kaligtasan na ibinigay sa akin ng Panginoon. Yung gospel, okay? Yung blessing na lagi niyang binibigay sa akin na mabuhay everyday. Yun yung kaya kong ipagyabang sa inyo. Dahil ako, tao lang ako, okay? Kasi kung titingnan natin, small success lang yun eh. Meron kang sariling negosyo, owner ka, pangalawa, financial advisor ka, may minamanage kang tao. Dahil yun sa blessing ng Panginoon. Hindi dahil sa sarili kong kakayahan. Kasi, kung tutusin, bata pa ako that time. Pero bakit ganun na sila magtiwala sa akin? Bakit ganun sila magtanong sa akin? Eh, hindi pa naman ako matagal sa pagninegosyo. Kaya that time, masarap sa experience. Okay? Susuot ka ng... that time kasi yung suot ko, galing ako sa church. Kaya parang formal siya. Pero dagdag points na rin yun para kahit paano professional kang sumagot sa interview. Okay? Yun yung parang... ma-feel mo yung blessing ng Panginoon na hindi mo naman na-expect, hindi mo naman plinano. Kumbaga, bigla na lang mag-chat sa'yo na, Kuya, pwede ka bang ma-interview para sa business research namin? Okay? Pwede ba tayong mag-meet? Okay, kinuha sa akin yung pangalan ko, pinirmahan ko yung documents niya. So, yung time na yun, nararamdaman ko yung small success. Until now, okay, ina-appreciate pa rin naman natin yung mga small success na yun. Paano nga ba magkaroon ng ganong interview? Simple lang naman. Okay, kailangan lang natin na isipin na hindi tayo yung magaling. Okay, hindi dahil sa atin, sa sarili natin, kundi lagi nating i-mindset na gawa yun ng Panginoon. Okay? Ako lagi kong sinasabi, excuse me, na instrument lang ako. Kumbaga, ginagamit lang ako ng Panginoon para maging, kumbaga, bridge. Okay? Para mangyari yung isang bagay. Sabi ko nga dun sa description ng aking YouTube channel na God give you the problem at siya rin yung magsusolve. Okay? Tapos, ako lang yung partner, ako lang yung instrument para gamitin ng Panginoon para mapunta dun sa solution. Ang pinopoint ko, ginagamit lang tayo ng Panginoon para magkaroon tayo ng purpose sa buhay. Kaya lahat ng mga achievement, kahit small success lang yan, kailangan nating ibalik sa Panginoon. Kasi kung hindi natin ibabalik, lalaki yung ulo natin. As a businessman, andun yung talagang isipin mo na, ay, dahil sa akin, bata pa ako. Minsan naisip din ng iba na, ang bata nito, ganito yan, may mga nag-interview na.
minsan, yung mga matanda, hindi sila masaya. Kasi, kumbaga, nung bata ko, hindi ko na-experience yan. Tapos, parang, yun nga, andun na yung jealousy, yung envy. Okay? So, paano mo i-handle yung mga ganung bagay? 'Di ba? So, ang kailangan lang naman natin is yung mag-focus tayo sa Panginoon. Gawin natin yung tama at mali. Okay? I mean, yung mga mali, iwasan na natin. Kasi yung envy tsaka jealousy, talagang andyan na yan eh. Masala pag yung mga matanda sa atin, na parang nakaka-degrade ba? Yung parang mas matanda sa akin, pero baka bata-bata. Ginigosyante na. Okay? Minsan, parang mapapaisip mo na gusto mong magyabang, pero in reality, wala kang pwedeng ipagyabang. Bakit? Kasi, hindi naman ikaw yung gumawa. Okay? Laki niyong tandaan, kung talagang blessing talaga yan, dapat hindi mo siya tinatrabaho. I mean, kumbaga yung iba kasi talagang very hard work talaga sa pagtrabaho eh. Para makilala siya, para sumikat siya. Pero, basta ang kailangan lang naman is hard work. Okay? Trabahuin mo lang. Tapos, ang Diyos na yung mag-i-increase. Kumbaga, siya na yung magpapalago. Okay? Ako that time, hindi ko naman talaga siya ina-expect. Okay? Hindi ko ina-expect na ganito ganyan. Kumbaga, lalapit na lang sa'yo yung opportunity. Tapos, makikita mo naman kung talagang bigay yan ng Panginoon eh. Kung parang ginagawa mo na lahat, wala pa rin resulta, tuloy ka lang. Tapos parang ang tagal-tagal na, ibig sabihin, ginagawa mo yan sa sarili mong kakayahan. Dapat, ginagawa mo yan dahil para sa Panginoon, for the glory of God. At the same time, hindi mo siya talagang very hard work na ikaw na yung gagawa. Hayaan mo na ang Diyos yung may gawin siya. Kumbaga, dapat may part pa rin ng Panginoon para mapunta ka dun sa success. Okay? Kasi, pag naging mayabang tayo, wala eh. Kaya nga, I will always pray to God na, Lord, humble me. Kasi napakayabang ko. Lalo pag bata ka, yabang mo talaga. Ngayon, kaya kailangan natin maging habit, lalo pag bata. Okay? So, yun lang naman yung naging experience ko sa pag-interview sa akin. Okay? Lagi yung tandaan, lahat ng tagumpay, galing yan sa Panginoon. Okay? Naging deserving lang tayo kasi kaya natin siyang i-manage. Kaya natin siyang i-deal. Okay? Kaya lagi tayong mag-pray sa Kanya, magtiwala sa Kanya. Kasi only God can give the true success. Okay? So, dito muna tayo at naway naging blessing sa inyo. At pa-excite yung mga video natin. Kaya abangan nyo po yun. Okay, sa ating mga susunod na upload. Dito muna tayo and ingat-ingat po lahat. God bless po and bye-bye.